Hi, welcome back to my Green Studio channel. Before we talk about our video for today, let's watch this featured video about hog farming. Hog farming is also known as pig farming or pork farming. It is a practice of raising and breeding domestic pigs for food. It is also a branch of animal husbandry. We did some research. What are the things to consider when raising a hog farm? Number one is the farm types, whether it's a backyard or commercial. Number two is the production systems. It's like an environmentally modified facilities. Number three is the manure management. Number four, environmental impact. And number five is the pig breeds. For environmental impact, intensive pig farming can have a negative impact on the environment. So for example, nutrient-rich runoff from concentrated animal feeding operations can contribute to algae blooms in lakes, rivers, and seas. Responsible hog farming is a must, and we need to provide better housing, animal welfare, biosecurity, record keeping, sustainable practices, and water management for the farm. Hi, welcome back. At ang tampok sa ating kwento ngayon ay ang patriarch ng Salvador clan sa showbiz. Ang may chismis na may 102 anak daw sa iba't ibang babae. So, kilalanin natin siya. Siya lang naman ang tumalo sa record ni Ramon Revilla Sr. na nag-claim na may 89 na anak din sa iba't ibang babae. Siya ay walang iba kundi si Lou Salvador Sr. Ang kanyang buong pangalan ay Luis, palayaw niya ay Lou Solce Salvador. Si Lou ay kilala ring sikat na basketball player na nakascore ng 116 points in one game. Wow, amazing. What an energy. Sumikat rin siyang artista at direktor, empresaryo or producer, at nagpasikat din siya ng mga talento sa showbiz gaya ng mga komedyante, kaya tinagurian siyang the original master showman. So, later in 80s or 70s, maybe kilala ng lahat si Mr. Germs or Herman Moreno dahil sa kanyang programang That's Entertainment na nagdi-discover ng mga artista. So, before him, nauna po si Mr. Lou Salvador. Di po ba may pattern talaga kapag patriarch ng isang angkan o isang pamilya, very achiever in life? Si Luis ay ipinanganak noong July 7, 1905 sa Tacloban, Leyte. Ang kanyang ama ay isang pure Spanish na si Joseph Joan Salvador mula sa Calella, Barcelona, Catalonia, Spain. Ang haba naman ng address. Ang kanyang ina naman ay si Fermina del Valle Sulce na isang mistisang Filipino-German mula sa Taft, Eastern Samar sa Visayas region. Bata pa lang si Lou ay kita na ang kanyang angking kakisigan at kagwapuhan dahil namanan niya ito sa both side ng kanyang parents. Nahilig siya sa sports, lalong-lalo na ang larong basketball. At ang sport na ito ang nagdala kay Lou sa rurok ng kasikatan at tagumpay. Pagkatapos niyang mag-aral ng sekundarya ay sumabak na agad si Lou sa men's national basketball team ng bansa sa edad na 16 years old. So that was in 1921, no? At 16 pa lang po siya, unlike sa kiniklaim ng iba na 17. And dahil 1905 siya pinanganak. Isa siya sa mga atleta ng basketball ng bansa natin noong 1921 Far Eastern Games sa Shanghai, China. Ang bansang China ang nakalaban ng Pilipinas sa championship ng basketball at tayo ang nanalo at nakasungkit ng gintong medalya. So by the way, that was 1920s at ang Far Eastern Championship Games is a regional multi-sport event sa pagitan lamang ng tatlong bansa dito sa Asia
ang China, Japan at ang Pilipinas ng mga panahon na iyon. Bali, 8 sports ang pinaglalabanan at kabilang na dito ang basketball at football. Ang tawag pa sa mga bansa noon ay ang Republic of China, Japanese Empire at Philippine Islands. Ginaganap lamang ito tuwing ika-2 taon. Parang itinuturing itong Olympics noong 1920s ng 3 bansa. Sinasabi na nag-aral si Lu ng kolehiyo sa Jose Rizal College, ngunit walang naitalang impormasyon kung ano ang kanyang kurso at kung natapos ba niya ito. Taong 1923 ay muli siyang naisama bilang isang atleta ng basketball sa Far Eastern Games na ginanap naman sa Osaka, Japan. Ang bansang China na naman ulit ang nakalaban ng Pilipinas sa Basketball Championship. Sa isa sa mga laro ng Pilipinas laban sa China ay nakapagtala si Lu ng kanyang highest score sa isang laro na 116 points. Dahil dito ay isa si Lu sa mga iilang atleta sa mundo na nakapagtala ng mahigit 100 points sa isang laro ng basketball. I think ang highest is 227. Muling nanalo ang Pilipinas ng gintong medalya sa larong ito. Nang ma-interview si Lu tungkol sa kanyang galing, anya ay nakuha niya lamang ito sa tamang practice. Sa loob ng 1 taon bago ang 1923 Far Eastern Games ay araw-araw daw siyang nagpa-practice sa YMCA compound sa Maynila. Gamit ang medicine ball ay hinahagis niya daw ito sa basketball ring ng paulit-ulit upang makondisyon ang kanyang katawan. Well, it's true that practice makes perfect. Masasabi na napaka-powerful ng kanyang laro dahil ang mga points na nakuha ni Lu ay galing pa sa mid-court. So, galing sa gitna ng court, doon niya sinushoot ang bola. Sumunod na taon, 1924, ay naglaro si Lu sa collegiate basketball para sa Jose Rizal College Heavy Bombers at naipanalo nila ang 1924 Collegiate National Championship. Sumunod na taon, 1925, ay dito naman ginanap ang Far Eastern Championship. Tayo naman ang host dito sa Maynila at syempre pinangunahan ni Lu ang panalo ng Pilipinas sa larong basketball laban ulit sa China. Grabe no, mga giant countries ang kalaban natin at tayo ay unbeatable dahil sa isang Lu Salvador. Pagkatapos ng 1925 Far Eastern Games ay nag-iba na ng career si Lu at sumabak na siya sa vaudeville o dula-dulaan sa entablado. He was 20 years old din at siguro ay naisip niya na iba na ang stamina ng kanyang katawan unlike nung mga nakaraang taon. Gumamit siya ng screen name na Chipipoy at minsan naman ay Van Lodor. Nakasama din niya ang kanyang kapatid sa pagtatanghal sa mga vaudeville na si Miami Salvador. Nakasama din nila by the way si Dimple Cooper sa kanilang pagtatanghal sa mga plaza at teatro sa Maynila. Pagpasok ng dekada 30 ay nagpunta silang China at iba pang bansa sa Asia upang magtanghal sa entablado. Sa mga past video ko ay na-explain ko kung ano yung vaudeville. Ito po ay kantahan, sayawan na may kunting, tinatawag nilang skit na may kunting comedy at drama. So it's like dula-dulaan sa entablado. Pagdating ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ito ang tinatawag na golden years ng vaudeville. Dahil hindi makagawa ng mga pelikula ang mga producers, ang mga artista ay lumalapit kay Lu upang makasali sa kanyang mga pagtatanghal at magkaroon ng trabaho. Ilan sa mga ito ay sina Mary Walters at Anita Linda. Marami ring mga bagong talento na nadiskubre si Lu, kagaya ni na Chiquito, Bentot, Kachupoy, Kanuplin, Pepe Pimentel, Diomedes Maturan, Eddie Peregrina at marami pang iba. Kaya as I said earlier, siyang tinaguri ang the master or original master showman before Kuya Germs.
Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay tuloy pa rin ang pagtatanghal ni Lou sa entablado. He became the most successful stage show empresario in the Philippines, organizing vaudeville troupes that toured the whole country. At ika nga ay life is a constant change at alam naman natin na may mga bagong teknolohiyang lumabas. So nagkaroon ng mga telebisyon ang mga tao and there was a huge decline of vaudeville viewers. But Lou Salvador never stopped. He also dabbled in films and established his own production company, ang Master Films. Marami-rami naman siyang pelikulang nagawa since 1930s at narito po ang listahan na ating nakuha mula sa imdb.com. From 1936 to 1949, Chippy Poy ang gamit niyang screen name. Ang una niyang pelikula noong 1936 ay ang Lagablab ng Kabataan. 1946, Death March. 1947, Kaaway ng Bayan, at Hanggang Langit. 1948, Sa Tokyo Ikinasal. 1949, El Diablo, Gitano, at Cuba sa Quiapo. So mula 1950s ay Lou Salvador na ang ginamit niyang screen name sa pelikula at ang Van Lodor kadalasan ay ginagamit niya sa pagtatanghal sa vaudeville. 1950, The Song of Santo Tomas at Genghis Khan. 1951, David at Goliath. 1953, Batangueña, Señorito, Pepe Loves Mambo. 1955, No Place to Hide. 1956, May Araw Ka Rin. 1957, Tiririt ng Ibon. At 1963, No Way Out. 1964, Everybody Dance. 1965, Babyface Goryo and Christmas Holiday. 1966, Ito ang Filipino. 1967, Operation Discotheque at Langit at Lupa. 1968, Sorrento, Ang Pagbabalik ni Daniel Barrion at To Susan with Love. 1970, Rodolfo Valentino. 1971, Bulilit Cinderella, Enkwentro ng Mga Hari at Di Masupil Brothers. Maliban sa pag-aartista ay naging director din siya at narito ang mga pelikulang kanyang dinirect. Noong 1954, 12 Pares. 1956, May Araw Ka Rin. 1957, Tiririt ng Ibon at Bad Boy. 1958, Barkada. 1959, Frankie. Na-nominate din siya as Best Actor sa Venice Film Festival para sa pelikulang Genghis Khan noong 1952. Dinirik ito ng isang magaling na direktor at national artist na si Manuel Conde. Ang Lou Salvador Senior Memorial Award ay iginagawad naman ng Film Academy of the Philippines or FAMAS to honor his name. So ito na, pag-usapan natin ang kanyang buhay pag-ibig na masyadong makulay. Siyempre dahil ang kanyang ama ay isang Espanyol at ang kanyang ina naman ay mistisang Aliman, of course, expect na natin na napakagwapo ni Lou Salvador. At dahil dito ay expect na natin na maraming babaeng na-fall sa kanya. Walang nai-record kung ilang beses ba siya nagpakasal or kung kailan ba siya ikinasal. Not naman na may 2 or 3 siyang asawa, so maybe baka naging balo siya. Pero may isa siyang babae na sinasabing yun yung asawa niya kasi yun lang ang nakasunod sa apelyido niyang Salvador. Ayon sa Jenny.com, ang kanyang asawa ay si Jacinta Solon Cuasito Salvador or kilala din sa tawag na Jessie Salvador. Tubong Cebu si Jessie at 2 ang naiulat nilang mga anak, sina Ross Rival at Lou Salvador Jr. So ang iba niyang mga anak ay minabuting maging pribado ang kanilang buhay.
Sinasabi na umabot sa 48 o 48 na kababaihan ang kanyang napaibig. Ilan sa mga ito ay sina Mary Walter, Lydia Gomez, Inday Halandoni, Corazon Gonzalez at marami pang iba. May mga sitsit din na nagkaroon sila ng ugnayan ng actress na si Anita Linda, ngunit hindi sila nagkaroon ng anak o maaaring nilihim ito. 48 girls and 102 children. Wag pa marisan. Tapos na po ang baby boomers era pagkatapos ng World War II. Ang kanyang anak sa kanyang nakarelasyon na artista din na si Corazon Liwayway Gonzalez ay walang iba kundi si Philip Salvador na nakilalang action star noong dekada 90 hanggang pagpasok ng early 2000. Ang pag-iibigan naman nila ng LVN actress na si Inday Halandoni ay nagbunga ng isang anak na nakilala rin sa showbiz bilang isang sexy actress noong dekada 70 na si Alona Alegre. Ang isa pa niyang anak sa ibang babae ay si Leroy Salvador. Sinasabing ito raw ang kanyang pinakapanganay sa ibang babae at nag-artista din ito, ngunit ang kanyang ina ay naging pribado ang pagkakilanlan. Si Leroy ay nagkaroon din ng mga anak na nag-artista din at ito ay sina Jobel Salvador at Deborah San. Sounds familiar, right? Ang isa pa sa mga anak ni Lou sa ibang babae ay si Mina Aragon na nag-artista din. At sa ngayon ay asawa ito ng sikat na producer ng Viva Films at VMX na si Vic Del Rosario. Ang angka ng mga Salvador ay nagpatuloy sa mundo ng showbiz at isa sa mga sumikat sa bagong henerasyon ay si Maha Salvador. Anak ito ni Ross Rival, sa kinakasama niya si Thelma Andres at half-brother naman ni Maha ang isa pang aktor na si John Hernandez na anak naman ni Ross Rival sa tunay nitong asawa na si Alicia Alonzo. Kung napanood niyo po ang video tungkol kay Dimple Cooper na nabanggit doon na nakasama siya ni Miami Salvador sa pagtatanghal ng vaudeville sa China, at nabanggit din doon sa video ko na related sila sa isang Hollywood stars, ang mga Salvador clan. Ang anak ni Miami na si Ruby Naylam Salvador Adams ay pumasok ng Hollywood noong 1952 at aktibo hanggang 1991. Pero dito siya pinanganak sa Pilipinas. At pinsan naman ni Naylam sa ama, si Enrique Iglesias, ang sikat na Latin singer. Ang isa pang sikat sa mga bagong henerasyon ay ang anak ni Philip Salvador kay Chris Aquino na si Joshua Aquino Salvador. Si Janela Salvador naman ay apo ni Lou sa kanyang kapatid na si Pedro Salvador. Pumanaw si Lou noong March 1, 1973 sa edad na 67 years old. Ayon sa panayam kina Philip Salvador at Mina Aragon ay doon lamang nila nalaman na umabot pala ng 102 ang silang magkakapatid dahil noon lang sila nagkakilala ng magsipagdatingan ang ibang pamilya ng kanilang ama. Bali ang lamay ni Lou was like a reunion for the siblings. I'm just wondering, ano kayang pakiramdam ng gano'n, no? Na parang mula nung pinanganak ka, hindi mo alam ang dami-dami mo palang kapatid. I think it was exciting also na malaman na napakalaki ng inyong pamilya. Whether on the basketball court, movies, or on the stage, Lou Salvador left a lasting mark on Philippine history, inspiring future generations to strive for excellence in their chosen fields. Lou Salvador Sr. will always be remembered as the patriarch of the Salvador clan in showbiz and part of a basketball team who defeated China in Asian Championship Games many times. And of course, also an athlete who scored more than 100 points in one game. A kind of achievement that nowadays is very hard to attain. He may not be perfect, but
I'm truly sure that his life inspire us in so many ways. By the way, kung meron po kayong mga suggestions na gusto po ninyong i-feature dito sa channel natin, gusto nating malaman pa ang kanilang buhay, I really take time like almost a week or two to do the research about life and what they can offer to people. So comment down below lang po para may feature natin sila sa ating susunod na video. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.